madong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Magandang morning Eastern Visayas and magandang morning Pilipinas. Adi Biyernes kitang adlaw Agosto 22, 2025. Madangat na liwat hayo ang taramdan. Good morning Eastern Visayas. This time pan Friday nga edition. So kumusta kita nga tanan? Kumusta to naton matig pamati, listeners online, viewers online, maupay nga aga. Hinaliwat adto naton programa Good Morning Eastern Visayas adto na katiguban haton mga balita habugos nga rehiyon. Igin papadangat iton Presidential Communications Office pinaagi hiton tulong radio station hit Radyo Pilipinas dinhi rehiyon ngan sugad man Philippine Information Agency. So ngaran hiton amon station manager Tirus Rivera Abunda. Nga na sugad man ato naton magiging kasalagabayan na Didia Production Atipin Pumida Dayan Camplon nga na technical supervision ni Chief Tech Joey Policarpio Kopod naton hi Yufem Bona Jr. Again ini Ate Daisy Lalosa Bilizar an mananagbalay sa kupin o sa oras sa atin pagkaharampang. So we're also saying magandang morning ito naton makakaupod iyan na nga aga. Kadiyon tangahaw unahon ta Radyo Pilipinas Calbayog. Pinaagi ito natin acting station manager Gina Vilon. Nandito naman na sugod Southern Leyte Miss Ria Mikate. Ngan Philippine Information Agency Tacloban aadihi Miss Alet Reyes. Mapahat kami na mga balita impormasyon. Sitwasyon di syudad diton Borongan yan nga oras. Nasira kay Mr. Sun nga na amon gin lalauman in maupay nga panahon habugos nga maghapon. Kasi temprano nga na promise siyahin maupay nga panahon this early. So balik liwat eskwelahan ana aton mga nagbakasyon nga mga estudyante kakulop nga adlaw darahan holiday. Parehas man gihapon ang mga nagbakasyon kakulop nga mga magtratrabaho
gobyerno. And last day ngayon yan na para hato naton mga estudyante Department of Education para hato ni ira first quarter examination. Tapos na haros iton first quarter. Iton academic year 2025-2026. So beno mga kasangkayan, yan na nga mga oras kadiyon ta diretso ito naton mga magiging kapartner kapag pahamtang hit aton mga balita iyan na nga oras. Unahon ta Radyo Pilipinas sa Calbayog. ESM Jean Navilon, magandang morning. Kumusta iton iyo sitwasyon ngan headlines iton mga balita? Morning, Eastern Visayas. Alright, good morning sa inyo tanan. Good morning, Eastern Visayas. Sugod na sa inyo, kaupod Daisy, ng bugos na management and staff sa DYES Radio Pilipinas Barangan sa pagpapuna ni SM ako na sangkay SM Ruth Abunda. Sugod na ang aton ka PCO si Ma'am Alet Reyes sa PIA Leyte nga nasugod man si kauban na Ria Bicate sa sugod DY Israel sugod Southern Leyte. Maadyong buntag kanindyong tanan nga sugod man ka na SM Dindo Alaras and personnel sa DY Israel sugod Southern Leyte. Dito sa siyudad sa Babayog, maupay man ang panahon, maduro-dampog. Dan sa pagtaga peace and order situation, naging mahinyang ang siyudad sa Babayog sa naglabay ng 24 oras. Maray mga untoward incidents na nagkahitatabo. Sa aton pagtaga tubig sa Calbayog Water Company Incorporated FB page, waray didi schedule na water interaction. So diretso ang serbisyo sa tubig sa Calbayog Water Company. Sa pagtaga kuryente naman, hindi sa FB page sa Welco Uno, may the power advisory para sa yana nga Agosto 22. Yana nga adlaw power advisory. Waray kuryente sa Santa Cruz ngadto Tison ng Laserdone ngadto Bunga para ng summer. Yan ang alaw Agosto 22 Berneste alas 9 sa naga ngadto alas 4 sa kulop nakaparong sa kuryente. Sa barangay along Santa Cruz to Tison ng Laserdone ngadto Bunga para ng summer. Kaya din sa reconditioning sa primary line there to insulated sa barangay Santa Cruz ngadto Palinsya Tarangnan. Ini nga emergency work ang importante para masiguro ang katalawasan sa publiko ng balikyan ang iabot pa ang magpagambanda sa batarong sa kuryente. Please bear with us. Dami na salamat ang mainihan na paibaro sa Melco 1. Labot siton, mga kasanggahan, waray mga anunsyo sa power interruption. Mauna ini. Magkakamada naman sa special district election ang Santa Barbarita, Almagro, Santo Niño, Tagapulan District. Yan ang Agosto 30. Adlaw sa Sabado. Yan bueno, sa pagtaga balita naman sa ato nagsishare ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. At natin mga headlines. 295 mga estudyante sa Northwest Samar State University beneficiaryo sa Kalahi Seeds Cash for Work Program. Broiler Technology Project ug Farm Tools gin-award sa Barangay Bagakay ARBs Association sa Palatag, Northern Samar.
masubra 1.3 mil o 1,300 na mga residente sa bundok ng Santa Margarita na karawat ayuda para sa akap. Nag-upay sa poso sa Katarman District Jail, duwang seguridad ng katawasan sa mga PDL o jail personnel. Amo to atong mga headlines, yan ang mga detalye sila katukiban laro niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Kasumpay naman sa bubuhaton na hadang festival igin kakalipay Good morning, pahibaro para ini sa Miss Hadang Festival Queen 2025 screening day highlights. Ginimo na sa itong Agosto 15, 2025 ang Miss Hadang Festival Queen 2025 kasumpay sa tikapik na kapatrunan din sa syudad sa Pagbaog. Dito na ginimo sa Kako Gallery. Ang screening nagtigang po ng standard submissions and documents lagit na uncompleted application forms, birth certificates, and local endorsements. Ang kada kandidata ay mapartisipar dito sa brief yet an insightful personal interview. Judges assessed communication skills, poise, and the authenticity of each aspirant. Adi naman ang top 12 finalists ang Bailey Sun Hip Hop Dance Competition 2025. They're bringing the fiercest moves and battling for the crown on September 2, 2025 alas 7 ng gabi para ilang dance group competition bubuhaton sa September 2, 2025 alas 7 ng gabi sa Bayog City Sports Center. Ang mga finalists ang 37 DWIS Santa Cloban City, Exor sa Galbayog City, Abacado sa Tacloban, 1 W sa Ormoc City, Astrofiles sa Ormoc City, SLCP sa Tacloban City, Barin sa Sayaw sa Nagmalogan City, Sol and Ties sa Sorsogon City, Big Guy sa Tanawan Leyte, The Christ Ambassador sa Giwan Eastern Samar. O may pambato ka mga sa dance group competition. Sa Giwan Eastern Samar, The Christ Ambassador, The Chimps in Kabalogan City, ng Universal Beat Machine sa Katarman Northern Samar. Mawini ang magpapaisalisan sa mamay ka naman nila. 10,000 pesos ang premyo plus trophy sa sila hip-hop group dance groups competition. Ang second placer makarawat 5,000 pesos. Third placer makarawat 70,000 pesos. Consolation sa 9 finalists tag 10,000 pesos kada grupo. Special awards best in costume 5,000 pesos. So ang wag tumakasagay din na ini para ini sa pagtigaman sa kapistahan sa syudad sa Calbayog. Din ang na competition na September 2, 2025. Yan kasumpay naman sa pagbubuhaton na Miss Hadang magkakamyada sa live stream ang Kako Theater sa Festival of Festivals. Kasumpay ni sa dadaraon na kapatrunan mga activities sa countdown, grand showdown, watch the Tandaya Festival of Festivals grand showdown via live stream. Alright, so para sa ito na ito na mga pahibaro yan nabalik kita at sa natin host si Kaupod Daisy.
Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat ESM Jen Navilon maupay kay nakabuhat ikangan selebrasyon kakalop nga adlaw ani ka 43 nga anibersaryo han Radyo Pilipinas Kalbayog. And I guess parihas atiton atin patron Borongan nga hin Kalbayog September 7 and 8. Patron saint. Parihas ang Kalbayog ng Borongan City. So kami didi in sports feast tapag kaya na iton na paisan-isan na kaparte na gihapon hita selebrasyon hita kapatronan didi syudad hiton na Borongan. So beno da mga salamat again Jean Navilon han Radyo Pilipinas Kalbayog nga this time nga to naman kita from Western Samar diretso kita tabuk kita hiton San Juanico Bridge nga da probinsya hiton Leyte Philippine Information Agency. Miss Alit Reyes, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon and headlines at mga balita? Good morning, Eastern Visayas. Yes, today is good morning ang naton nga tanan nga manmarati tiyang didi probinsya Leyte ang syudad ng Tacloban. Maupay nga aga nga tanan naton nga listeners sa DYOG Borongan, DYOG Kalbayog nga Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod. Damo nga salamat an aton mga partners sa RP I think gin pa-live and last namon nga kapihan with the Civil Service Commission. So, thank you kaayo ninyong tanan. Nakapahamtang kita han mga programahan na Civil Service Commission which salinurog hirahan na 125th Philippine Civil Service Anniversary. So, 125 years na po ang serbisyo sibil sa Pilipinas. So, nagkaadahiran media launch ngan press conference ngan of course ang natong mga partners gihapon nga lokal didi ha Tacloban. Local media partners naging kasugbong yapon nato ng pagpadangatan mga impormasyon. Samtang hakaimtang ditong panahon syudad ng Tacloban medyo masirak po kita yan nga kasagaran mga nakalabay nga simana nakalabay nga mga adlaw pag-uuran na eksperyensyahan durante iton kulop no maupay iton tikang iton adlaw masirak but maupay nala kay nakakauran-uran gihapon diri masyado nagiging mamarahin duro ito naton kalibungan didi nga dapit iton na rehiyon. Kaimtang naman or rather update naman ang aton electricity may ada pasamwak iton Dorelco and Don Romualdez Electric Cooperative may Tolosa in may ada hiraya na power interruption ang mga apektadong area amuan Abuyog Javier nga na mahaplag ngan power interruption in matikang yan ang alas 9 han aga ngan kutob hiton alas 12 hiton udto. So ang rason hini is isolation han Abuyog 10 MVA substation para hin hotspot correction ngan han pagdiskonektar han era switch. So ginbabanabana nga by 12 noon makakabalik ang kuryente di dahil nga mga lugar, tulong nga lugar nga sakop han Dorelco, Abuyog, Javier nga na mahaplag. Samtang yan naghihapon nga adlaw gindudumara adton kanang TESDA World Cafe of Opportunities. So ginaabi-abi aton mga gusto mag-apply hin trabaho, may da po kita nga na World Cafe of Opportunities by the TESDA rather Regional Office 8 iniin kasumpayan ira pagsalinurog ha National Tech Book Day. So damo yan na ito na mga job opportunities nga pwede naton pwede niyo ma-avail rather ma-applyan kaud ganini in mga skills no skilled work. So mga trabaho like automotive servicing mechanic, motorcycle mechanic, welder, mga construction worker, ref and aircon technician, plumber, electronics technician, ngan hairdresser, massage therapist, nail technician, nga damo pa nga iba, ngan may nagyapon hirayan na API, hini nga World Cafe of Opportunities, nga mga trabaho para halangyaw. So haton mga interesado, pwede po kamo kumato ha Robinsons ha may Abukay, Robinsons North, didi ha Abukay siya ng Tacloban para
mag-apply hini nga mga damo nga mga opportunities para iyo, especially aton mga skilled workers naton, no? Pwede ninyo ma-applyan niya ng adlaw. Ini nga activities again is or rather ini nga trabaho in kasumpay pag salinurog han TESDA han ira National Textbook Day yan ang adlaw. Alright, ngan samtang parahan aton mga nahikay nga mga balita didi ha Syudad Tacloban nga iba pa nga parte ang probinsya Leyte. President Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna pag-turnover hin mga ambulance sa mga LGU sa Sinirangan, Visayas. Aral program han DepEd pagtitikangan na yana nga tuig. Flood control projects sa Sinirangan, Visayas ginplastar han DPWH Regional Office 8. Ang mga detalye ni Noronian ha aton second half, mabalik kita. Back to you, Ate Days. Ada mga salamat Miss Alit Reyes na imo paunang situation report nga sugad man headlines sa mga balita tikang PIA later. Good morning, Eastern Visayas. Nga na naton oras, mayada nakita 18 minutos sa nakalabayhan na alas 8 haaga. Diretso naman kita ngadto pahan aton isang sister station Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte. Magandang morning Miss Ria Mikate and everyone. Kumusta ito niyo sitwasyon dito? Good morning, Eastern Visayas. Yes, rise and shine kanimo Ma'am Daisy ngun manusab no sa atok mga kauban karon no si Sir Elias Genevilon and also si Ma'am Alet Reyes. Sa ngalan di ay no sa station manager diri sa Radyo Pilipinas Sugod Sir Dindo Alaras kininyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati and kauban nato si Master Control Kuya Noel Palugod. Ay unahon sa nato di ay no ang dagan sa atong panahon, actual nga dagan sa panahon diri sa atong probinsya no sa Southern Leyte. So far so good no kani action na gyud finally og pakita sa iyang bidlisay sa haring adlaw. So hopefully makasinati yung tataog maayo nga panahon throughout the day. So peace and order, generally peaceful lamang usab no wala ray mga dagkong panghitabo or kagubot ang record sa atong kapulisan sud yun sa 24 ka oras nga nagkalabay. And para sa atong mga dugang update pod mga ka-RP arit sa tanong sa power update gikan sa atong electric utility provider no there is a Southern Leyte, particular na ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco kay adunay naka-schedule no nga pagkapaong sa kuryente and gani karon gyud mismong adlaw no adlaw nga Biyernes Agosto 22. So adunay scheduled power interruption from 9 a.m. to 10 a.m. din apektado ang Kanumay, Huwangon, Malitbog to entire Sugod Bay no Panaon and Pacific area sa Southern Leyte padung na usab diha no sa Kikilo, Abuyog, Leyte tungod kay adunay himon nga load transfer and also isolation. And kabahin po na siya no sa request gyud no sa Dorelco sa NGCP no o nga payganog isolation sa ilang Abuyog 10 MVA substation for hotspot correction along Javier San Isidro 69 kV transmission line. And para usab og mga adlaw doon na po naka-schedule nga power interruption diin ang affected area gyud no o portion diha sa Mantahan, Mambahaw to Asuncion, Quezon City from CSJ gas station to Country Lodge to Seoul along Kang Leon and Tomas Opus Street. So aduna sila ibalhin actually no nga poste apektado sab sa canal transaction project diha sa may barangay Mantahan. So whole day na from 7 a.m. to 5 p.m. and in addition po niya na mao gihapon 7 a.m. to 5 p.m. apektado ang San Jose Sugod to Kanumay, Huwangon, Malitbog. So ang rason po niya na rerouting of double circuit line tungod po sa bridge widening diha sa may barangay Tampung Sugod. So far no mo na yung mga latest update nato no gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. Samtang water update walay naka-schedule nga disconnection no sa serbisyo gyud no sa Sugod Water District diri sa ilang mga miyembro konsumidores but mao gihapon o gipahinumduman ang mga miyembro konsumidores no sa bayad gyud no sa bill no sa ilang obligasyon para of course dili pud mabugto no ang serbisyo sa Sugod Water District. And ato day isingit
no mga ka-RP kay na-mention po di Ma'am Alet nga aduna po'y maabot na usab no nga World Cafe of Opportunities sa TESDA. So I think sa region. And ang una-una na diri pod Ma'am Alet no sa atong probinsya sa Southern Leyte. O gipahigayon gyud sa Dakbayan sa Maasin. O ni atong Agosto 20. So adlaw Miyerkules. So particular nga gipahigayon kana no sa Southern Leyte Provincial Gym, capital site Asuncion, Maasin City nga. So bay usab no sa pagsaulog gyud sa National TechVoc Day. Ayan. So dunay mga opisyales sa provincial nga pangamahanan and also mga LGU, and at the same time aduna giubay-ubay po no nga employment and livelihood opportunities ang giablihan no pinaagi sa job fair, and at the same time pasundayag usab no sa nagkadayang ahensyang panggobyerno, and also ang kinipong technotainment activity. So actually ubay-ubay po no ang mga giingon pa mga Southern Leyteño no naabot no sa maong activity. So lakip day no sa technotainment activity no ang agri-product display and skills demonstration no kanhi sa bartending, bread making, and also vital signs taking. Ayan, so hopefully no ubay-ubay pod no labi na kay aduna pa yung maabot pod no nga maong susamang kalihukan diri sa atong rehiyon Eastern Visayas. So dapat pahimuslan po na ninyo no nga mga activity labi na gyud adunay mga dagkong mga job fair no kay paagi pud na aron of course mapalambo gyud pud no ang atong ekonomiya pud no diri sa atong nasod nga Pilipinas. Alright, og para saluhan sa mga balita para karong adlaw Biyernes nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugodin particular sa atong mga kauban Aljon Malot, Ma'am Jama de Suiza, Ruel Bugnos, and also inyo alagad sa kanginan dugang mga serbisyo sa panglawas-lauman sa mga residente sa Silago sa paglusad sa puro kalusugan. School-based immunization sa nahawan gisugdana. 120-day supplemental feeding for children ang sa LGU San Francisco. O laing barangay sa Malitwog gibisita sa CPR Caravan sa Philippine Red Cross. At ang iyang kumpletong detalye uban pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga salamat Miss Rhea Mikate, Radyo Pilipinas sa Southern Leyte para itong situation report ng sugad man headlines sa mga balita. Ngan bueno, tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan para ito naman di kabugusan pa nga sitwasyon. Unahon ta naman pag taga-kuryente so far so good kasi waray kami di nakasked and power interruption para ito na nga tidaraon nga weekend. Although iton Eastern Summer Electric Cooperative in padayon na iton pangandaman para iton ira ika-43 nga annual general membership assembly, and that is on August 30. Nga na pagtaga tubig, good news para haton amon mga apektado nga mga konsumidorhan tubig di syudadhan Borongan, particularly aton Northern Barangay. So kakalop nga adlaw inabot na aton submersible pump nga ginpalithan na Borongan Water District para makapadaloy na liwat hadton na tubig ha mga apektado nga mga barangay. Kay imagine ASMGN and Alit and Rhea 3 weeks good na waray supplyhan tubig ang barangay San Saturnino, barangay Tabunan, May Pangdan, Kagbonga, Bayubay, Libuton ngan Hindang di syudad dito ang Borongan, and usahaton pinakaapektado ang maton Eastern Samar State University nga nagdumarahirahin na flexible learning modality darahaton kawara tubig. So we're hoping ngayon na iton mga estudyante magkakabalik probably next week, magkaigpapadayon nato ni ira face to face classes nga naapektuhan na mga duha naman ka simana. So kagabi nakita na ko mga post di social media maton pagpapasalamat na nga Borongan Water District kay diri nahira kaulangan nga mag-alog hin tubig tikang di sawang para la magkamay-ada magkamay-ada lahirahin tubig so maaram kita kung gaano ka essential ito na tubig haaton kada adlaw nga panginahanglan. So yan na, yun, ito naging papasalamat ito Northern Barangay. Sa residente ito Northern Barangay, itong syudad ito Borongan, nga finally na baliuan na atong submersible pump nga
naruba nga naging resulta hinwaray pakakaawas hadton na tubig didihan norte nga dapit hiton syudad. Hapag taga Pasig Orde naman nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hitbugos nga probinsya hiton Eastern Samar sumala pa hiton ESPPO. Nga na Department of Education yun nga na mention ko last day yan para ton first quarter examination hanaton mga estudyante from kinder to senior high school. So good luck para ton mga nasabak yan haton final day haton ira first quarter exam. Ngan bueno para ton headlines sa mga balita. Nahikay han DYES Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Biyernes Agosto 22, 2025. Libanan ng Gonzales nagpakita in suporta sa Executive Legislative Agenda Formulation han gobyerno probinsyal han Eastern Samar mga programa pagpauswag han probinsya iginlatag. Puro kalusugan malang puson nga ginlansar hatulong nga barangay didi syudad han Borongan. Samtang 52nd Infantry Battalion han Philippine Army suportado ang re-oath-taking ngan amnesty application han 29 nga friends rescued habung to han Dolores. Samtang duha nga eskwelahan na Eastern Samar Division andam na pag-opreserhin senior high school. Amoy niya itong headlines sa mga balita. Tikang didi Radyo Pilipinas sa Borongan. And antes kita magkaadahin na short break, nga dianay kitan pira nga aton viewers online. Harahin ito na Ada France, Navarrete Probe, nasa Good Morning Eastern Visayas, and God bless. And Jeffrey Holbitado, good morning. Pabati sa mga miyembro ng Holbitado family, Barangay Lourdes, Las Navas, Northern Samar, gaping kay Jeffrey. Galing ata to. And Ma'am G. Kilonia is also watching. Maupay nga morning. So, bueno mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in. Radyo Pilipinas. Yan madanga tayo ang detalihan mga balita. Hataramdan, Good Morning Eastern Visayas. Kataliwan lahin ato na pira nga mga igpapahamtang nga impormasyon. News and current affairs stops for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo
Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visayas. Bueno mga kasangkayan, na naton oras, mayada na kita 33 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Ngan kadiyonta na ang detalyihan mga balita. Hataramdan, good morning Eastern Visayas para yan na nga biyernes nga adlaw. So siyahan, tawagon ta, Radyo Pilipinas, Kalbayog, otro magandang morning Jean Navilon. Morning, Eastern Visayas. Yes, utro maupay nga sa imo kaupod Daisy. 295 nga mga estudyante sa Northwest Samar State University beneficiaryo sa Kalahi Seeds Cash for Work program sa detalye. Adi ang report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Sa pagpanguna sa Kalahi Seeds Regional Program Management Office, 299 nga college students o graduates sa Northwest Samar State University, NWSSU, ang beneficiaryo sa Cash for Work Program payout. Umabot sa 2,386,468 pesos and 92 centavos ang kabugusan nga kantidad nga gindistribuer kasumpay sa era pagpartisipar sa mga borhaton ilarom sa programa. Subay sa implementasyon, kada beneficiaryo ang kumarawat 435 pesos ng minimum daily wage rate para sa kada adlaw sa era partisipasyon hangtod sa makumpleto ang ginsat na 50 ka adlaw nga era serbisyo sa programa. Katuyuanan sa inisyatibo ang diri lang maghatag temporaryo nga kita para sa mga kabataan kundi pakusgon ng era partisipasyon sa mga community-based na borhaton samtang mahihibaro o nagkakamayada kadugangan na kinaadman o eksperyensya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report, Charm. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Provincial Leyte, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna pag-turnover ng mga ambulance sa mga LGU sa Sinirangan, Visayas. Adi ang akong report. Ginpangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ni Lunes, Agosto 18 sa Ciudad de Normoc, ang 124 ka units in patient transport vehicles para ang mga local government units sa Eastern Visayas. Sa malakad Presidente Marcos, mahuman may hatag ini nga 124 units in PTV, maabot na 75% ng mga munisipyo, syudad ng probinsya Pilipinas ang natagan hini nga medical transport. Sa malapad Presidente ngayon nga tuig ang target ng national government ang hulos nga matagan in medical transport coverage ang nga tanan nga LGU sa Pilipinas. Para ang tayaw nga bungtuan ni Papa da Provincia Eastern Samar, ginpahayag ni Mayor Benjamin Ver nga ang kada segundo kinabuhi no sa nga pasyente importante sanglit kinahanglan ang malaksi nga pagresponde ngan may dara hapi nakarani nga pasalidad agud matambal. Samtang para naman kan Mayor Irvin D. hanbungtuan sulita segundo distrito Leyte ang pagkamayada in patient transport vehicle inda ko kaupay ang mahibubuli ka era mga kabaranggayan labot la pagdarahin mga pasyente nga ta hospital nagagamit gihapon ang PTVs durante mga emergency o pagresponde ha mga kalamidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang nagunang balita dari sa probinsya sa Southern Leyte, balitang panglawas sa kidaduga nga mga serbisyo sa panglawas lauman sa mga lublupyo sa Silagos sa paglusad sa puro kalusugan. Ang detalye hatod ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga gilusad sa Silagos, Southern Leyte ang programang Purok Kalusugan sa Department of Health. Gikan sa pulong nga purok og kalusugan, tinguha sa programang pagpaduol sa mga mahinungdanong serbisyo sa pagatiman sa panglawas ngadto sa mga komunidad ug pagpaligon sa grassroots healthcare delivery. Gitaho sa DOH ang nasangpit nga programa magtanyag og komprehensibong hanay sa serbisyo sa panglawas, lakip na ang immunization, oral health care, maternal health services, tuberculosis control, nutrition programs, non-communicable disease prevention ug environmental sanitation. Giparayag ang puro kalusugan na iuyon sa mga katuyuan sa paghatag ahom sa mga residente sa paghimo sa mga aktibong halakang padulong sa usa ka labi nga himsog nga estilo sa kinabuhi. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan, Congressman Libanan ug Congressman Gonzales nagpakita in suporta ha Executive Legislative Agenda Formulation han Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar. Mga programa pagpauswag a probinsya iginlatag. Aadi ang report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas. Nagpakita in hulos nga suportay House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan upod aton Lone District Representative han Eastern Samar Congressman Christopher Sheen Gonzales hayra pagbisita gindumara nga Executive Legislative Agenda ELA Formulation ha Quezon City. Haiya mensahe ginpahayag ni Congressman Libanan adun iya padayon nga pag-ugop ha probinsya Eastern Samar tikang pahan iya pagtikang como senior board member ha 1988 tubtubyana 37 anyos na nga iya serbisyo publiko. Nalilipay hiya nga may dana mga barubata pa nga lideres nga nagmamangnohan probinsya ngan gintagan doon ang importansyahan roadmap para kauswagan. Sigun kan Libanan na niya maupay nga panlantaw inagresulta ha pag-urusan Eastern Samar State University ESO ngayon na may dedikalidad nga edukasyon nganyan nga tuig maabrinahin College of Medicine. Ang Polytechnic Institute Taft in maaprobaran niya nga tuig sugad man adton ESO campus sa Balanghiga ug Artache. Ginanunsyo gihapon niya nga magkakamay-ada na hin Maritime College sa Giwan makakabulighan pag-uswaghan turismo ug ekonomiya han bungto og probinsya. Ginlatag liwat niya ang progresohan iya ginsuportahan nga road projects upod na adton hipapadlas Navas Road nga madali na matapos an may Dolong Basay Road nga ginalauman mahuman haya termino nga nan fully funded Dolores Maslig Road nga nakatalaan pagbuhaton an inaugurasyon hiton March 2026. Dugang pa may dana pondo para hindako nga tulay nga magdudugtong hamaslug ngan hipapad. Nagpatapod gihapon hilibanan nga susuportahan ang plano nga pagtukod hin Provincial Science High School nga gindoso ni Borongan City Schools Division Superintendent Edgar Tinasas ha ELA formulation. Samtang sumala naman kang Congressman Gonzales, importante adton ELA kay nagtutugkop inihan mga huna ngan plano para ha probinsya. Importante adton food sufficiency ngan kinahanglan an modernisasyon ha agrikultura. Kasumpay hini nagfile na hira Congressman Libanan ngan Congressman Gonzales hinbalaod nun para hapag-establisar hin fish port ha Dolores ngan oras. Hapanig hadton edukasyon igin sumati Gonzales nga ihaliwat na hi-file ang balaod nun para mahimo nga campus aton Eastern Samar State University ESO Balanghiga nga una na nga ginapasaka hagtukon diwaray mahimo nga balaod. Confident ako nga hini nga akong tulo katuig magkakamay-ada na hin realisasyon an ESO Balanghiga ngan ESO Arteche an patapod ni Gonzales. Iginsumat gihapon han kongresista nga plano nirang hi Congressman Libanan magdumara hin investigasyon ha isyon pagmimina ha probinsya kasunod han mga kabaraka han mga residente. Dugang pahan magbaralaod mahugot ito niya suporta ha mga programa ni anay Governor Ben Ivardoni nganyan ni Governor RV Ivardoni. Rest assured, dubli iton amon paningkamot nga may deliver iton mga proyekto, labi na yan nga may ada ongoing deliberations para hiton 2026 budget
Pahayag ni Gonzales. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Masubra 1,300 na mga residente sa bungto sa Santa Margarita, Samar na karawat ayuda para sa naakap o ayuda sa kapusang kita program sa DSWD. Sa detalye din report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga gindumara ang distribusyon sa nikaduha nga cluster sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa bungto sa Santa Margarita, Samar, Kasankolop, Agosto 20. Labot san pinansyal nga bulig ang nasabing aktibidad nagpapakita san padayon nga koordinasyon sa local government units ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para masiguro nga ang mga benepisyaryo sa mga magkadrodilain na barangay indiri mababayaan. Ang 1,369 nga mga benepisyaryo matikang sa Barangay Balod, Borabod, Kautod, Inuragyaw na puro 1-2, Monbon ngan Palali. Ginklaro gihapon nga ang programa diri ila para makabulig sa temporaryo nga panginahanglan kundi usa nga pamaagi sa paghatag san kahayag sa mga pamilya nga naapektuhan san kakulangan sa pangabuhian. Gin papamatud-an sa nasabi nga payout ang padayon nga paningkamot sa gobyerno nga ipahimutang sa mga tawo ang serbisyo nga ayuda nga iging kikinahanglan agud mas mapakusog ang kaupayan ngan kadasig san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Susette, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga sumat, aral program han DepEd, pagtitikangan na yan nga tuig. Ang report magtitikang kan Jasmine K. Tagosto han PIA Leyte. Hanya na nga pag-abre han school year 2025 to 2026, ginpalinguha han Department of Education ang pagpapatikang han aral program o an academic recovery and accessible learning program kung mapagresponde han kakurian han pag-aram han mga estudyante. Prioridad han DepEd ang pag-atubang han mga common nga leksyon nga nakukurian pag-intindi ang mga mag-aaram sugad han matematiko, siyensya, ngan bisan ha pagbasa. Sumalakan Dr. Gretel Laura Kadjong, an aral program ang pagbabasihan ha pag-ebalwarhan kada individual nga akademiko nga pasundayag tika nga pagtikang mismo han school year ngan base makadirekta paghatagin libre nga tutorial ha mga diri nakakalanat ha era klase. Ininlabaw nga kinahanglanon han nasabi nga mga estudyante agud makapasar ngan makaabante ha era grade level. Ginbanabana han DepEd Regional Office 8 nga may ada por minus 10,957 nga mga mag-aaram ha ilarom Tacloban City Division nga nakitaan hin posibilidad nga kinahanglanon mahiupod han aral program. Hapag kaya na, may ara gihapon 541 nga mga magturotdo ang gintatapuran han DepEd nga kwalipikado hapag dumarahan mga tutorial sessions han mga estudyante. Antes magtika nga nasabi nga aral program, magdudumara gihapon hin training para ha mga magturotdo yan nga ika-26 ngadto han ika-29 yan nga bulan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing balita, school-based immunization sa nahawan gisugdana. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Gisugdana ang school-based immunization sa lungsod sa nahawan Southern Leyte niadtong Biyerkules, Agosto 20. Kabahin ang mga programa sa tigwa sa Department of Health kundi DOH na makamugna og luwas ug himsog nga kabatan-unan pinaagi sa pagbakuna. Pinaagi sa tabang sa mga sakop sa Rural Health Unit and Family Planning Center, partikular sa gitupok o gitupok pa sa mga bata mao ang mga bakuna batok, measles, rubella, tetanus, diphtheria o human papillomavirus. Nasairan sa Radyo Pilipinas pinaagi kang RH staff Lizelle Marbaz nga naabot na sa makalihukan ang pipila sa mga tinunan sa Mahalo Elementary School, Liwing Multigrade School, Kalintaan Multigrade School, Amagusan Elementary School, Manigaong Multigrade School, Kapakuhan Elementary School, ug Nahawan Central School. Samtang karong adlaw target abto na mga tinunan sa Nahawan National Vocational High School. Balita gikan sa lungsod sa Anahawan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo
publiko. Good morning, Eastern Visayas! Nakita 47 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga nganduga nga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan. Puro kalusugan malang puson nga ginlansar hatulong nga barangay didiha syudad han Borongan. Ang detalyihan report tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Malang puson nga ginlansadan pro kalusugan ang mga barangay San Saturnino, San Mateo, Barangay Siha, Borongan Eastern Samar, hadi pala maihang ay kayon. Din inabot sobra 1,700 adun ihap han mga nakatagamtam han libre nga serbisyo panlawas. Ang mga masunod din mga serbisyo nga gimpadangat han Departamento Panlawas, ipinaagan Borongan City Health Office. Consultation, visual acuity screening, X-ray, HIV counseling and testing, capillary blood glucose test, PT consult, immunization, prenatal checkup, garantisadong pambata, visual inspection with azotic acid, self-breast examination, dental services, wash session, family planning, cystosomiasis services, blood typing, Gen X, ngan libre nga medisina. Ang kalusugan ni isang programa ng Department of Health, hapakigbulig itong City Government and Borongan City, ipinaagihan City Health Office. Diin gintagan doon ang aktibidad itong 8-point agenda DOH hapag papadangatin mga serbisyo medikal. Durante ang aktibidad, digin presentar ang gihapon ng masunod, Rationalive Puro Kalusugan, PhilHealth Updates, nga road safety. Dagan naman ang pagpapasalamat ang City Health Office nga dan LG Borongan han irahulos nga suporta han nasabing aktibidad. Sugad man nga dan pamunuan han tulong nga barangay han ira aktibo nga partisipasyon. Impormasyon hikay, pinaagin Borongan City Health Office. Para Habagong Pilipinas, Dingen Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang detalyihan report, Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas! 12 minutos antes ng alas 9, Broiler Technology Project o Farm Tools in-award sa Barangay Bagakay ARD's Association ng Palapag Northern Samar sa detalyahan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Padayon ang pagtutok sa Department of Agrarian Reform DAR sa pagpaabot bulig ug dugang nga panginabuhian sa mga parauma. Gin-turn over sa ahensya ang proyekto nga Broiler Technology ug Farm Tools na nakantidad 289,050 pesos sa Barangay Bagakay ARB's Association sa Palapag Northern Samar ilarong sa programa Climate Resilient Farm Productivity Support Project Sustainable Livelihood for Disaster-Affected Areas. Katuyuanan sa proyekto na mapabaskog ang panginabuhi ug mapahitaas ang kita sa mga miyembro sa asosasyon pinaagi sa broiler production nga ginlalauman magahatag mas marig-on nga pagkukuhaan kita ninabinas sa mga panahon nga apektado sa kalamidad ug pagbabago sa panahon. Yan na tuig 2025, unong nga arbos sa Northern Samar ang nakakarawat bulig tikang sa DAR nga may kabugasan nga kantidad 1,723,860 pesos. Benepisyaryo ang Barangay Bagakay ARB's Association sa Palapag, Hinatad ARB's Association sa Katarman, Kahiksan ARB's Association sa Mondragon, Barangay Bangon Gamay ARB's Association sa Gamay, Victoria Agrarian Reform Beneficiaries Association sa Victoria, Sugadman, Enriqueta ARB's Association sa Lavizaras. Pinaagi sining nga bulig, mas nagiging produktibo, marig-on ug responsable ang panginabuhi sa mga Agrarian Reform Beneficiaries ARB's nga mao ang ginsasarigan sa lokal nga agrikultura ug ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charm sa inyong report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang katapusan nga sumat didi provincial Leyte kan Syudad ng Tacloban flood control project sa Sinirangan Visayas ginplastar han DPWH Regional Office 8. Ada report kan Maeve Hiban han PIA Eastern Visayas.
Tungod hingin babana-bana pagabutan panahonan makusog nga uran, ginpapaniguruhan ang mga ahensyahan gobyerno nga maging andam nga epektibo ang mga ginpapatindog nga mga flood control projects. Sa Eastern Visayas, ginpahayag ng Department of Public Works and Highways nga may aday ni total nga 140 nga mga proyekto in flood control projects tikang hantuig 2022, kutubyan ang ginpunduhan hin maabot 19.7 billion pesos. Ang multi-billion pesos nga Leyte Tide Embankment Project nga gintatawag nga Great Wall of Leyte, amon may ada pinakadako nga flood control project nga ginpapatuman han DPWH Regional Office 8. Ini nga proyekto gindalakipan ng syudad han Tacloban nga mga bungtuhan palo, tan-awan nga hadiri maiha pati na ang bungtuhan Tolosa. Panuyo hindi nga proyekton mapanalipdan ang masukot nga babaha hilabi ha mga barangay nga ligid han baybayon nga nahamay salog nga dapit han bungto. Ang pagplastar han DPWH han mga magkalain-lain nga flood control projects inhaluyuhan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pinginanoon ang nga tanan nga proyekto ha pagsurapuhan problema ha babaha ha bugos nga nasod. Panuyuhan Pangulo nga makaserbe ini nga mga flood control projects sa pagproteharan mga mulupyo masukot nga babaha nga nahihitabo ilabi hatak na hinuuran nga maraot nga panahon. Sumalakan DPWH 8 Construction Division Assistant Chief Engineer Libertad Morot nga padayon ang ira pagbuhat in monitoring and evaluation hini nga mga proyekto agud panginanuon nga nasusunod ang instakto nga specifications para hindi kalidad nga kaepektibohan mga proyekto. Baruan naman nga ang pagpatuman hin mga proyekto labaw hin 150 million pesos gindudumara han DPWH Regional Office samtang adton maubos ini nga kantidad ingin papahilunan naman han mga engineering districts. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini May Viban. Good morning, Eastern Visayas. O para sa katapusang balita dari sa Radyo Pilipinas, sugod para karong adlaw nga Biyernes, 120 days supplemental feeding for children angkon sa LGU San Francisco. Ang detalye ato ni Ma'am Jama Street. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, giday ug gipasalamatan ni Mayor Jason Ortizo sa lungsod sa San Francisco ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 nga gipangunahan ni Regional Director Grace Subong sa gipakitang pagpangga o paghatag o pagkaon sa mga kabataan nga nagedad og usa ka tuig hangtod 5 anyos ubos sa 120 days supplemental feeding for children. Saludo ug mapasalamaton si Mayor Ortizo sa mga tabang o kahigayunan nga gihatag sa mga programa sa ilang lungsod. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga personal nga gihatod sa mga taga DSWD ang maong pagkaon gikan sa ilang buhatan ngadto sa lungsod sa San Francisco o kini kinasingkasing gidawat ni Mayor Ortizo. Gipasalig sa amahan sa San Francisco Mayor Jason Ortizo nga aduna pay daghang kaadyuhan ang moabot sa ilang lokalidad. Samtang kasumpay sa mga balita, personal usab nga giduaw ni Agrarian Reform Officer 1 sa Department of Agrarian Reform Provincial level o Provincial Office nga si Arpo Dindo Divino Alaras, si Mayor Jason Ortizo uban ang pagpasabot nga ang Department of Agrarian Reform adunay daghang mga programa alang sa ilang lungsod ilabi na ngadto sa mga mag-uuma. Mapasalamaton usab ang Mayor kang Alaras sa nahimong pagpasabot kaniya. Balita gikan sa LGU San Francisco para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Ma'am Gemma sa detalye sa mga balita ug mao kadto ang pipila sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, makausap ninyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikate, kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugo. Dagang salamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat Mr. Ria Mikate nga nanbugos nga team han Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte ha partisipasyon han panbiyernes nga edisyon taramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan samtang katapusan nga balita nahikay han Radyo Pilipinas Borongan, Tubabaw National High School ngan Malabag High School hanatad an Eastern Samar Division kwalipikado na mag-opreser hin Senior High School. Diri na kinahanglan nga tumabok pahindagat ang mga estudyante ha islahan Tubabaw bungtan Giwan Eastern Samar para la
makapadayon han ira edukasyon. Igin-anunsyo nga kwalipikado na ang Tubabaw National High School kon TNHS nga magbukas in senior high school matapos makalusot ta inspeksyon nga gindumaran Regional Inspectorate Team han Department of Education. Pinangunahan ang inspeksyon ni Dr. Jimmy Gula han Quality Assurance Division han Department of Education Region 8 upod ang mga opisyal han Eastern Samar Division. School Governance and Operations Division Chief Dr. Marixel Ivardoni, Education Program Supervisors Marcosa Asirit, Robert Gira, G.P. Lozano, ngan Jonathan Mirilio. Ginkumpirmar han RIT nga natuman han TNHS ang mga requisitos para pag-abrin senior high school. Upod na ang mga pasilidad kaandam ha curriculum ngan suportahan komunidad. Nagpakita hin suporta ang lokal nga gobyerno han Giwan nga pinangunahan ni Mayor Analiza Gonzales Juan nga nagpatapod hin bag-o nga building para han senior high school program. Ginpasalamatan naman han school head nga hi Mr. Joel Lacdao an inspection team upod na adton mga kag-anak ng mga opisyal haton mapaghigrani nga barangay. Usa nga kag-anak ang nagsiring, diri na kinahanglan nga magbiyahe dagat ang amon mga anak. Safe na hirangan may tsansa pa nga makabutan ang ira mga inop. Magtitikang ang TNHS paghatag ang academic nga technical vocational livelihood strand hamasunod nga academic year. Samtang haluyo naman nga bahin Malabag High School, Habarangay San Isidro, Bungto, Hiton, Hiporlos, kwalipikado na liwat mag-opreser in senior high school matapos makapasar han inspection han RIT. Sumalapahan team na tuman liwatan Malabag High School ang mga kinahanglanon pa rin senior high school, lakip ang dokumentasyon, curriculum ngan suportahan komunidad. Kasumpay hini nagpahamtangin pagpasalamat ang school head nga hi Mrs. Nineta Best Duran nga nagsiring nga usa ini nga milestone diri la para haamon eskwelahan kundi para han bugos nga barangay. Nagpakita gihapon hin suporta aton mga lokal nga opisyal han Bungto. Ginlalauman nga magtitikang ang operasyon han senior high school ha academic year 2026-2027 nga maghahatag hin masilarong nga oportunidad ha mga estudyante ngan komunidad. Parahan na Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! 1 minuto antes ang alas 9 ngayon sa ngaran sa nakaupon ko sa control si Isra Taro, Engineer Juven Gardinas, ini naman ang iyong nakaupod Jean Navilon ngayon hastalawad sa sunod na semana din sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Matag kabugusan, hanamon na mga nahikay nga balita ang informasyon, tigag di probinsya Leyte, nga syudad ng Tacloban, damo nga salamat na nato mga news contributors, kan Jasmine K. Tagosto, nga May Vivan, nga nangaran naman regional head, kan Sir Rian Arinto, ini naman ni Alet Reyes, nagsisiring, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Da mga salamat, Ms. Alet Reyes sa Philippine Information Agency, Regional Office 8, ngan sugad man Acting Station Manager Gino Vilon, ng Radyo Pilipinas, Calbayo. Ngan bueno, nasa ring liwat kita, magandang morning kanda Silay Noronia Nalik, Sumalio Antonio, Glenn Logos Susma, Manuel Mingolio, Melchor Benitez, and Virgie Calonian, aton viewers online. So tikang didi Radyo Pilipinas, Borongan, hangaran hiton amon Station Manager at Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kaupod didi, Kuya Euphem Buna Jr., nga na production, naging kaupod tayo Ate Pen Pumida, Dayan Camplon. Ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat, and yung pakigo sa maupay nga aga, and God bless everyone. Happy weekend! Good morning, Eastern Visayas! Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.